And it's the Bagong Pilipino Podcast. Paolo Bajones po. Kasama pa rin ang ating tropa dito, ang ating resident comedian slash philosopher. Nagbibinata. Maraming salamat. Oo. Paolo, hindi ko alam na pang limang Na-excite ako. episode natin saka pa nagbinata. Oo nga. Ayan, magandang umaga, tanghali, gabi sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Naku, worldwide na tayo. Yes, tama ka dyan, tama ka dyan. At ang ating pulso na masa, Boss Toyo, kamusta naman? Ayan, magandang araw sa lahat ng nanonood dito sa bagong Pilipino podcast. Marami tayong mapupulot ng mga tidbits mula kay Boss Toyo for sure. And Rose Among the Thorns, Isabel Daza. Hi guys! Ang tagal na natin hindi nagkita. Oo. At alam mo, syempre, namimiss ka namin. Bumabiyahe ka pa dito sa Pilipinas para lang makapag-taping tayo. Exactly. Literal na worldwide to si Ma'am Isabel. Yan. Oo, parang anak ka. All. Kaya lang yung nakita ko naka-leather jacket na bagay. Tapos alam mo, mabango niyan, bagong ligo. Pag ako nagsuot dyan, Ano mangyari? ang lagkit ko. At ang ating paksa ngayong araw po mga kaibigan ay ang bagong Pilipino ay tumatangkilik sa Tatak Pilipino. Pero bago po yan, pakilala natin ang ating guest ngayon. Kasama natin si David Mercado of David and Rye o yung Honeybees. Isa po siyang platform that spreads positivity. Tama ba ako, David? Habibis. Habibis pala, Habibis. Yes. Habibis. Naisip ko yung mabubuyog. Correct. Habibis. Habibis. So, kwento mo sa atin, David, bakit naging Habibis? Actually, hindi lang si Belle ang rose among the thorns. Dalawa na kaming rose dito. Oh. It's Oh, Hubby- gumagano si Habibis. It's Hubby Bees because David and Rai, we're a married couple actually. We're Hubby David and Hubby Rai. Okay. And our followers are called Hubby Bees. May pan ba yan? May ano ba yung pan sa Habibi? Di ba may Habibi sa... Iba naman yun. Iba yun. India ba yung Habibis? Iba yun, iba yun, iba yun, iba Yung yun. Arabic na term. Ay, It Oo, means Habibi. love. Parang a play of that word. diba? Parang ganon. Kasi love mo yung mga followers mo, I syempre. love ko asawa ko. Ano ba yung Habibis platform? Ano yun? Isa page sa social media? Yeah, we're content creators din actually. Alright. Isa Facebook yung YouTube. Sa lahat. Facebook. Nasa Oh, sa TikTok, lahat. Facebook, and YouTube. At hindi nyo natatanong, ay world champion din ang ating katabi dito Wow. sa W Copa. Yeah, 2019. Yan yung performing. World Championship Yes, of Performing kilala ako Arts. na magaling sa W Copa. Si... Nakalimutan mo yung WCO, talaga nagsimula ka sa P. Ano nga? Wow. Ano ba yun? Word. Ano ba yung W Copa? World World Championship of Performing of Arts. Performing Arts. Eh, si Sir Franz, di ba, sa W Copa, di ba? Hindi. Pero magaling si Sir Franz. Pero magaling mag-perform yan. Oo. Oo. Uy, sa Disney siya nag-start. Doon siya na-discover. Birthday, Sir Pao, di ba nandun tayo? Si David, yung... Hindi ako naimbitahan doon Sabi nyo nga ba may hirit dito eh. Kasi kaming group na Wala walha. ako Oo. May group din kami. Bago pa yung podcast. That was really... Balik tayo kay David. Sige. So, David, pagdating sa Tatak Pilipino, para sa'yo, what does it mean kapag tinatangkilik ang isang Tatak Pilipino na produkto, serbisyo? Meron tayong kultura no na pag narinig natin yung term na global standard or pang-international, parang karamihan sa atin ang iniisip pinapalakpakan ng mga puti. But I think even without the validation of white people or other nations, pag sinabi mong Pilipino, high quality, magaling, maganda, high caliber. So Tatak Pilipino is proud tayo kahit walang validation sa iba. Gustong-gusto ko ang produkto natin, gustong-gusto ko ang talento natin. Kumbaga, hindi tayo nag-excel or hindi natin ginagawa yung mga bagay na yun for validation ng ibang lahi. Yes. At ginagawa natin yun because we're Pinoy and proud tayo for being a Pinoy. Tama ba? Yes. Pero- Confident tayo. Oo, pero sa totoo lang, nag-start yun kasi nung bata tayo. Ewan ko kung na-experience nyo to, pero imported yan ha. Galing Oo. States. Parang, Iba eh. imported to. Iba pag galing... Tapos lahat naman may in China rin pala. So, iba. Alam niyo, buti nga ngayon, napakadali na, no? Nung 80s, Oo. may tawag kami dyan, PX Goods. X goods. Tapos, ang pupunta ka sa Olongapo. Subic. Olongapo. O kaya dito sa Cartimar. Oo. Cash and carry. Cash and carry. Ultimo Yossi, mas gusto natin yung tinatawag na Blue. Lucille, Marlboro, Alam mo, yes. US yun. Oo. Local yan Ito, siguro tayo kasi. Sa Cavite, meron din. American. Yes, May- sa mga base ng Amerikano talaga. meron tayong colonial mentality Meron na kailangan natin tanggalin. Actually, ngayon, nakikita ko naman ng pagbabago. O, nagbabago na. Hindi na. We're more proud. Pero we started from a colonial mentality where
Diba, yun yung history natin eh. Mm. Sinakop tayo na parang this is more superior. Oo. Diba? Pero yun nga, talking about yung mga performances mo, mga experiences mo sa W Copa, how would you, kumbaga, describe yung competition among other nations? Yeah, W Copa, nung time ko, I think we had like 70 plus countries participating nun, and that was 2019. Actually, yung bagong winner ng tawag ng tanghalan was my batchmate noong 2019. Oh. And then, coming into the competition, I felt really great because nung kumanta ako, tapos nag-standing ovation yung mga... Ano yung kanta mo? Ano yung kanta mo? I did, in one of the categories, I did Hallelujah. Mm. And nagtatayuan yung mga ibang lahi. Parang, ang feeling ko, ay, ang galing ko pala kasi tumatayo yung mga ibang lahi. But then, nung sa awarding, na-realize ko na pagtawag na vocal, kasi W Cup has multiple Categories. categories. There's acting, there's dancing, there's singing, there's modeling, ganun. Pagdating sa vocal category ng awarding na, wala nang halos tinatawag na ibang bansa. Gold medalist, Philippines. Gold medalist, Philippines. For gospel, Philippines. For contemporary, Philippines. Na-realize ko, actually, kahit pa papalakpakan man ako hindi ng puti, pagdating sa kantahan, magaling talagang Pilipino. Oo. Namamayagpag talaga Kay tayo. Bamboo, yung hallelujah. Hindi yun. Ay, di ba yun? Yun ang iniisip ko rin eh. Hindi, Jeff Di ba yun? Buckley. Jeff Jeff Buckley. 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 Hallelujah. Yan. Alam ko. Akala ko yung Marinig hallelujah naman. talaga literal. Akala Kasi ko. sa Ibigay Oo nga. ano siya, Paano nga? ano siya. Sample. Hallelujah. 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 Ang daming lyrics. Parang may mga Anong anghel, category di ba? niyan? Yung lyrics niya. Hallelujah. Gospel. Gospel. Anong category niyan? Gospel po yan. Gospel. So doon ka nag-champion. Rock sa yun. gospel. Ay, Doon ka nag-champion. Pasensya na, David. Ganyan talaga dito, ha? Kung saan-saan napupunta yung usapan, may mga pumipiyok, may mga... Mag-singing kayo, ito unang pasok mo, pumiyok ka. Oo, di ba? Mag-singing talaga. Ay, iba. Talaga yan. Iba talaga. Pero ito yung question ko, di ba? Pagdating sa pagkanta, sa pag-perform, tayo ba ay meron tayong distinct na Filipino characteristic kumpara sa ibang lahi? sabi nila, Chismis lang. oo nga, kasi sabi nila, Filipino sound daw, like the sound of Ogie Alcacid, the sound of Ariel Rivera, ganun daw talaga. Martin Yubera. Oo, ganun. Gary But, B. I don't know, kasi feeling ko, kahit nga yung tinatawag nilang Manila sound, like VST, it's very much influenced by like Bee Gees, o ganun, diba? Tapos now, 70s rock. and now, even if you have P-pop, Disco. Filipino pop music, but it's also heavily influenced by K-pop and other sounds. I don't know. Ako, personally, hindi ko sure kung ano ba talagang ibig sabihin ng Filipino sound. But what I do believe is, when you say Filipino music, it has to genuinely tell the stories of mga pinagdadaanan ng Pilipino. Tama. Whether romantically storytelling. or politically or yung mga personal stories talaga. Ganun. Coming from someone na nakasuot ng Nirvana, no? Nag-uusapan ng Pilipinas. Parang mali. Timing na timing ang pagsuot mo. Pero ang isa sa mga Pinoy, magaling tayo mag-imitate eh. Yes. Actually, talent Cover. natin yun. Hindi, nagsastart tayo sa mga cover songs. Oo, diba? Yun lang yung input ko. Kala ko mahaba pa yung sasabihin. Kahit si Arnel, kwenta si, rin si eh. Arnel Pineda, naging singer ng Journey. Oo. Kasi ang galing niya ng ng... Oo. Charis Pempenko. Well, Uy, Jakey Cyrus na yun siya ngayon. Jake Sai. iba yun. Baby Cyrus. Pasensya nyo na po. What's happening to this podcast? Tayo na Teka. climate change. Nawawala na. Naalala mo, Bel, pinag-usapan natin doon, balik ko lang ha, na yung... Ano? Baby shark. Baby shark. Alam mo? Naalala mo, pinag-usapan natin noon, pag sinabi natin kulturang Pilipino, parang wala. Wala tayong way to describe ano ba talaga ang Pilipino. Sa pananamit, paano ba? Sa pagkanta, tulad ng ating binanggit, di ba? Parang hinugot mula sa iba't ibang impluensya. Oo, tama. Di ba? Pero ang napansin ko rin, and correct me if I'm wrong, David, na pagdating sa performing, parang ano tayo balance ng theatrical and at the same time yung artistic, yung creativity. Yeah. Mas more into very romantic tayo. So, yes, kilala tayo as Broadway. Actually, ini-expect nga nila pag kumakanta Pilipino, kahit pop song pa, very Broadway yung style natin ng pagkanta.
Nag-excel tayo dyan sa Broadway. We have, dalawang kilala ko dyan, si Lea Salonga at si Miss Lani Misalucha, tama ba? Parang hindi nag-Broadway si Lani. Wala, patay ka dyan. Question ka nung expert. Parang pwede mag-Broadway. Hindi parang, I don't know. Mm. Sure. But Lea Salonga, definitely. Alam ko si Lani Misalucha. Si Lani, nag-perform siya sa, meron siyang Las Vegas Parang, residency. let's oh, and then not Miss Saigon actually, parang same, ano lang. Pero kilalang kilala tayo sa Ako, ang masasabi ko, ang mga Pilipino, ang lakas ng loob natin dahil mahilig tayo sa karaoke. Yes. When I'm with mga friends ng mga asawa, ayaw nila mag-karaoke, parang hiyang-hiya talaga sila. Ano yung OPM song mo lagi kapag may... Rock of Ages. Ay, Oh, ikaw, Sir Pao. ako, ipagpatawad mo. Ikaw, Sir Alex. Malulungkot na kanta ko yung mga, yung paalam na, aking mahal. Yun ang mga ganun. Ako, Stupid Love. Yung mga hip-hop dati, di ba? Pero, Ikaw, David, ano yung go-to song mo pagdating sa ano? Marami. Mahirap ka ba yayain, di ba, pag may party? Oh, si David. Oh, no, ayaw mo ko na. Ganyan yung mga Pinoy, ayaw muna, tapos Yung tulad dati, di ba, kailangan may dala kang cassette tape, di ba? No, ayoko. Gawin, tas, ay, side B. -1, -2. Sa karaoke, may nagpipila ng 8, parang album release niya. Yung, Malimit, ganun. ang galing, no? Album release niya, tapos tuloy-tuloy yung kanta Hindi niya. nagpapasingit ang iba. Ang galing kumanta. Nakita niyo yung mga, I'm sure, mga viral video on Instagram, TikTok, yung mga casual day in the Philippines. Tas Oo. nakapila sila, kanya-kanyang mga Beyonce. At bumibirit, no? Yes. Doon na nakaka-proud ako. Pero yun ang question, saan natin nakuha yung talento, yung iba, nakuha nila yung talento na pagkanta, yung pagbirit lalo na? Pero, Is that inherited ba? I don't think so, but I think because we are musically inclined as a culture na mahilig talaga tayo. Anybody, any Filipino, kung hindi man yan marunong kumanta, magaling yan sumayaw, or may alam sa May music. talent. Part na ng culture natin eh. So, because it's part of our culture, growing up, you hear music, you always have Yan ba yung pinapa-perform during Christmas? Di ba? May mga Christmas party, mga ganon. So, madaling na-adapt, madaling natuto. Kasi ngayon, there are katulad namin, isa music yung sandalan namin. Pag malungkot kami, kinig kami sa mga music na nakaka-motivate. Pero OPM mo pinapakinggan nyo? So, PM. Kasi, ang dami kasi dahil sa mga underground na ngayon medyo mainstream na. Yung mga hip-hop, kasi ako, talagang from hip-hop o streets. So, malakas na. Grabe na yung clamor for sa event, papansinin nyo dyan. Andyan sila Heb Abi, sila Flo G. Pumupuno talaga sila. 30,000 people, 20,000 people. Nanonood talaga sa kanila. Talagang pinupuno nila lahat yung mga bayan-bayan. So, actually, parang mainstream na sila eh. Piti sa mga TF and everything. Nakakasabay na sila. Piti yung itsura nila. Mako-compare mo kala Travis Scott. Piti, iba na. Nagsobrang evolve na ng music. Lalo na sa underground yun kung saan kami. Kasi ako, kumakanta rin ako. Naglalabas yun ako ng mga kanta. Pero, Sampol. wag. Kasi bawal yun dito. Pero going to what he was saying, no, parang pinagsasama lagi ang music, culture, at saka fashion, no? Yes. Parang nagsasabay siya. Kasi para may dating. Kasi kung magaling ka lang kumanta, ito lagi ko nakikita eh. Yung iba kasi madaming magaling kumanta, madaming talent dito sa atin. Sobrang dami. Kasi ako manager ako, daming talentado talaga na magaling kumanta. Pero hindi sila nabibigyan agad ng break. Because minsan walang dating. Iba pa rin yung personality, yung dapat Maangas. dapat may dating ka talaga. Nakakatulong talaga yon. So, talent plus yung madali kang branding. Branding ba? Doon ka talaga makakuha ng malaking TF. Pero pinag-usapan natin kanina, binanggit natin ng P-pop, right? Pinoy pop na marami rin nagsasabi na it's copying, quote-unquote, yung K-pop Sorry, naman. totoo naman yun. But does that, David, take anything away from its being Filipino? Wala naman talagang any music that you would consider purely original. Everything has influence. All songs have influence, di ba? Even the chord progressions of all songs, may similarities with others. Kaya nga nagkaso-kaso yung iba eh. Because akala nila Copyright kinopya. Hindi naman. So, I don't think there's anything wrong with it. I think what's more important though, is kailangan yung stories or the lyrics of the songs tell authentic stories of Filipinos because doon tayo mas nakikilala, doon natin na alam kung anong mga pinagdadaanan ng Pilipino. Tama. Pansin ko nagkaroon ng revival ang OPM band. Dumating na sila. Medyo lumalakas na rin.
Maraming mga lumabas ngayon ng mga banda. Yung mga, Oo. Cup of Nasa Coldplay Cup of- concert ako. Cup of Alam mo si Blue. Chris Martin, pinapasok niya yung Lola Amor. oh, Tas Lola Amor. Oo. nag-play siya yung It's Raining in Manila, Manila. sikat na sikat yun, Nag-wild di ba? yung buong stadium. Oo. Sobra akong proud kasi parang Chris Martin was singing this OPM song and everybody, lahat ng tao, alam yung lyrics. Yeah. Parang okay, kaya pala natin. Mm-mm. Convention revival. Oo. Pero tama ba na kundiman yung isa nating kilala tayo sa kundiman? Di ba yung parang song din yun yung Love mga... songs, yeah. Yun ata parang Filipino heritage yun. Na tayo ata parang ganon. Yun Or talaga yung- Hispanic. Kasali rin ba siya sa Hispanic colonial yung kundiman? Alam mo, hindi ko alam. Pero ang alam ko is Diba? Kundiman is very yun yung love very songs. Filipino. Love songs. Oh, yun Love yung song sa yun. nakikita ko na parang atin Alaala talaga. mo kaya. Kundiman na tinatawag na Napansin niyo kapag may mga shorts na pinapalabas sa sa social media, pag may foreign performer and then nandun yung Filipino audience, parang amazed na amazed sila na ang galing natin kumanta, tapos this is the best audience I've performed in front of, may mga ganon. yes. How would you describe, David, yung difference ng Filipino audience and a foreign audience? Is this in terms of singing? In terms of performing, pag may performer, kapag may concert, oo. As a performer, ang hirap mag-please ng Filipino crowd, actually. Mm. Kasi I've performed, I used to be going around the globe before for the Department of Tourism to Yes. perform. I even went as far as Germany and Madrid. Mm. Kahit kumanta man ako ng The Coconut Nut or simple songs na usahay, palakpak na yung crowd. Yung mga puti. Tuwang-tuwa na sila. Pero sa Pilipinas, hanggat hindi pa lumalabas yung ugat mo, hindi pa Oo. papalakpak yan. Kailangan may litid talaga. No? And maybe because ang dami talagang magaling sa atin. Kaya parang sanay na tayo sa galing. So, naghahanap tayo ng level of difficulty. Maybe Yes. that's the... Same Totoo thing with naman. stand-up comedy. Nung naglumaban ako sa Finland for Laugh Factory's Funniest Person in the World, Mm-mm. 2016. Ang daling patawanin ng ibang bansa. Ang dali. Pero sa Alam mo, may patience sila para maghintay ng punchline. Ah. Salita ng 2 set up minutes, ka. Oo. Bilisan mo. 30 seconds. May lakad kami. Pag hindi mo sila napatawa, Wala. may pag-usap na yan, may pag-text na yan. Saka, Ang hirap i-set up, no? hirap. Kailangan natin, But does that mean na mataas ang standards natin? no, ano lang tayo. Short attention. Tama yung sinabi niya. Sanay lang tayo kasi sobrang daming magaling kasi talaga. Kaya nagiging Hirap maiksi yung parukin. attention span natin Oo, para sa katulad- mga tingin natin. Tulad wala ako, to. ang hirap ko, ay, parang normal na lang tong ginagawa niya. So pag may medyo, wow, ang galing. Pero, pag nakita naman natin yung mga gusto talaga natin, na-appreciate naman natin yan sobra-sobra. So, O balikan depende natin talaga. your roadshow with the Department of Tourism. Anong pinaka-memorable experience mo naman doon? Germany, because sobrang lamig nung time na yun. That was March yun, so winter pa. Tapos, so sinisipon ako and nag-allergies ko because of the cold. Tapos parang as soon as I arrived sa airport, diretso sa show. So jet lag and everything. And I sang Bagani. Anyway, and then Secretary Frasco was in the audience and her husband. And they said, nilapitan nila ko after performance, sabi nila, grabe yung patriotism, nationalism mo kasi naiiyak ka sa song. Actually, hindi totoo. Iyak ako because nag-allergies ako. Pero dinala ko na lang sa performance, pero ganun ako ng ganun. Punas ako ng punas ng ilong, pero hindi. Pero, yeah. So memorable dahil Memorable because- nanlinlang ka ng mga tao. Ngayon alam na nila. Ngayon alam na nila. Alam na nila si Ngayon alam na nila. Memorable because tayong Pilipino, we adapt to situations. Kahit basta nandyan ka na, magaling tayong to make it pass. Ganon. And speaking of tatak Pilipino, di ba may kasabihan tayo na huwag maging dayuhan sa sariling bayan? Kumbaga, bago kayo pumunta sa ibang country para mag-tour doon, itour muna natin ang Pilipinas. So sa Pilipinas ba nakapag-ikot kayo sa Department of Tourism? Yes, we've done shows in the Philippines. Pero bukod naman sa yung purpose kasi ng Department of Tourism nung hinahire nila ako is to promote the Philippines to the world. So dito naman iba naman yung projects dito eh. Oo. Hindi naman ganoon eh, hindi naman more tourism. It's iba yung mga projects sa local. So yung sa akin is for international to get people to Come in. the Philippines. to Alright. Ito, Ganda rin ng initiative nun, no? Yes. Pag nag-perform ka sa ibang bansa, ang suot mo ba, para bawa, barong para Yes. para yung local product din natin, makilala rin lalo yung barong natin. Kasi
marami na rin tayong, hindi ko na alam no, kung talaga bang kilala sa mundo yung produkto natin. Kung for example, yung barong talaga Philippines yan. Ano pa yung mga produktong, alam mo talagang tatak Pinoy. Mm. Kasi ako, pagdating sa mga, ano yung mga, Sa kasuotan, medyo kasi yung barong, medyo ang hirap isuot for everyday use eh. Kumbaga. pero representation ba? O yun talaga, Hindi lang represent yun, talaga yung barong. Parang jump into that. Oo. Ang bilang tatak Pilipino, yung kilala ba, alba, mahilig ako sa mga kakanin, mga sweets. Mm. Food. Pinoy yan, tatak Pinoy yan. Punta ka sa Laguna, may puto binyan. Oo. Binyan, Dami. tatak ano yan. Kayo Ano yung nakatagos sa word? Sa ibang bansa Sa ba? ibang bansa. Nakakarating yung mga produkto na ganyan? May nakikita ka ba mga local, mga Filipino nasa ibang bansa na napunta mo na yung mga Filipino Alam restaurant, Filipino ano? Usually sa Filipino Feeling ko community. Hindi, Lahat ng ube. ibang bansa. Di ba nung pandemic, Mm. umikat yung ube, parang pandesal. purple yam. Yeah, purple yam. Di ba? Yung nag-trending talaga sa iba't ibang countries yung ube. Tapos ang daming Filipino restaurants na lumago, tapos meron silang specialty na ube. Mm. Adobo. Ikaw, sa experience mo, Sa music naman, sa Philippines, kahit sang bansa ako, anak is always known. Minsan nga kung wala sa setlist namin, lalapit yung crowd, can you sing anak? Ganun. Oo. Sayang talaga yan. Hindi ko nabili yung gitara ni Freddie Aguilar. Mahal kasi. Magkano Binenta niya sa akin yun eh. Binenta nung parang a million ata. Ang matinding pagsisisi ni Boss Toyo. Yung gitara ni Freddie Aguilar na binenta nung anak. Matawarin mo ako, bilhin ko. Nasa na ngayon? Nasa kanila pa. Mm. Speaking of music ulit, composer ka. You compose music. Meron kang ginawang ano ba yun, Mahiwagang Pilipinas. Ay, Wagang Pilipinas! Oh, can you tell us more about that? It's a song that invites, kasi that was actually inspired nung isa sa mga trips abroad. It's a project ni President na to get our OFWs inviting foreigners to visit the Philippines and to come home and visit the Philippines. Mm. So, Mahiwagang Pilipinas or Magical Philippines, the song tours around the Philippines, but it's really inviting Filipinos na asking Filipinos na have you seen the beauty of your own country? Yes. Yun Kasi yung marami sinasabi sa atin kanina gustong tao. mag-travel abroad pero tanong mo sa Pinas. Pilipinas, ilang lugar na ba sa Pilipinas ang napuntahan mo talaga? Or Yes. nakita mo lang to sa libro lang? Oo. Kasi sabi ni Sir Pao kanina about yung, di ba? Pagiging dayuhan sa sariling Oo, bayan. Yes. Dapat explore mo muna yung Pinas. Ako kasi, nabutan mo. Sige, yan na bansa, di ba? Konti pa. Sa Pilipinas. Sa Pinas, madami na. Boracay. Yes, Siargao, chocolate. Kahit hindi yung mga beautiful spot, yung mga tourist spot, talagang province sa province, ang dami ko nang napuntahan. Mindanao. Talagang ina-explore ko, tinitingnan ko kung ano yung magandang culture doon, kung ano yung pambato nilang food. Yun yung dahil ko tinitingnan. Ano ba yung specialty? Challenge kasi, if you're abroad and then a foreigner or a non-Filipino asks you, I want to visit the Philippines, where can you take me? Yeah. Ikaw, kung Tourist wala kang spot alam lagi. sa sarili mong bansa, Oo. BGC, maganda doon. Ganon? Pero alam mo ito, sa TikTok lagi sinasabi sa mga foreigner na mga TikTok, Filipino is one or kung hindi man most friendly na tao sa mundo. Mm. Hospitable. Hospitality na, yun. Sobra. Definitely. Sobrang babait talaga na. Totoo yan. Kahit sa ibang bansa din, pag nasakay ako ng taxi doon, Filipino, kasi mabait daw. Alam nila. Ako naman, pag nakakausap ko mga foreigners dun sa Hong Kong, sa Singapore, lagi nila tinatanong, is it safe in the Philippines? Sabi ko, it's just as safe as Singapore and Hong Kong. Mm. When you walk around Manila. Nung isang araw, hino-hold up ako. Hold up, pero magalang eh. Sorry naman siya, pero Pero hindi, basta mabait tayo. Ako naniniwala ako ng mga Pilipino. Mababait tayo. Lalo na sa ibang lahi. May foreigner. Talagang, minsan, meron magugulang yung mga nagba-viral sa TikTok, like yung mga sidecar driver na That's the negative thing about social media. It has a tendency to highlight mga hindi dapat yes. kaaya-aya. When we have an option also to make trending the good things about our yes. country. Alam mo, isa ako dun, totoo lang, hindi ako natutuwa. I'm sorry dun sa mga ibang foreigner na nagbablog. Tapos, sine-exploit nila yung mga ginagawa ng Pinoy na katulad yung sa mga overcharge ng mga pedicab drivers sa Manila. Tapos, yung sa ice cream na parang instead of 500, siningil ng 2,000. Actually, nainis ako kasi
parang ginagawa talaga nila yun for, di ba? So, I'm sorry. Pero kasi talagang Pinoy ako. Talagang paglalaban ko yung Pilipinas. Ayoko nang ginaganon yung napapahiya tayo dahil sa ginagawa nila. Actually, hindi ko nga alam. Isa naiinis na ako dun sa mga ganong klase na content. Madami na actually sa TikTok. Visit TikTok, may kita. Parang mo, diba? clickbait lang yun eh. Yes, yun nga. Clickbait, oo. Pero sa Balikan akin, natin yung your business, Habibis. How did you start it? Paano nagsimula and bakit? Well, I started with, dati kasi, di ba sa TikTok, lalo na sa Pilipinas, you earn from affiliates, Oo. commissions. So, I did a few products before, and then I realized magaling pala ako magbenta. Oo. Tapos, nakikita ko magkano commission ko, nakikita ko rin commission ng owner ng product, and I felt, you know what, if I had my own product, I'd get it all. Yeah. But then I wanted to make sure na quality product na tatak Pinoy, Oo. and something that I would really want to take and to use. So I made my own product. And then, and not only that, I also have had this, yung parang a very sober understanding of fame. Kasi maraming artista, and kahit hindi artista, sikat na influencer na sikat ngayon, dati, tapos hindi na ngayon. So, nung dumami followers namin, sabi ko, you know what, ngayon lang yan. Pwedeng pagdating ng panahon hindi na. So, I want something na kahit hindi na tayo kilala, tatangkilikin pa rin ng Product. tao. May business ka pa rin. Parang Oo. meron Yun ka pa talaga. livelihood. business Oo. talaga. Ganun. Actually, sa atin kasi ako, I'm into local brands. Way before pa talaga. Isa ako sa mga local brand shirts, mga t-shirts. Dami kong brand. Tapos, worldwide yan. Madaming umorder sa States, Canada. Madami akong... Pero dati kasi, meron akong local brand na medyo pangit. Bastos. Yung Oo. binago ko na. So, pero doon mo makikita na ang dami rin sumusuporta talaga sa'yo. Sa ibang bansa. Ang dami kong reseller from Singapore, Taiwan, mga kapwa Pinoy doon, binibenta din nila. Tapos meron din mga kanon na natutuwa sila doon sa mga image. Sa bawat... Yeah, sige, Alex. Siyempre, nag-start ka, napakadali sa'yo mag-start ng business because of your experience and then your Popularity. Followers, oo. Ano nang napansin mo dun sa yung mga magsisimula ng negosyo? Ikaw, meron ka bang mabibigay na parang yung kahit paano naman nag-start kayo ng business? Ano yung mga challenges mo nung ikaw yung nag-i-start? O nga pala, wait. Ano pala yung binibenta mo pala before kay Alex? The first product I have is it's a collagen mix. So it has collagen, apple stem cells, and glutathione and chia seeds. Alright. Okay. All that. And then there's also soap and all that. So una-una, pag nagbi-business ka, you don't think of money first. Kasi maraming ganun, gusto nang yumaman, gustong kumita. But before that, dapat ikaw mismo gusto mo yung product na yun. So, yeah. So, I did something na ako mismo, mag-i-enjoy akong uminom at magtimpla every day. You have to love your own product, definitely. Yeah. No? Believe sa product mo. Yeah. And in line with that, kaya din para mas tangkilikin natin ang sariling atin, Philippines, we first have to believe in our own. Oo. Lahat ng mga nagdaang administrasyon, meron silang kampanya lagi na Buy Filipino, Buy Filipino. Pero yung question ko dyan, and Belle, maybe you can also, pag sinabi natin Buy Filipino, are we saying that as an ideology na suportahan natin ang maliliit na mga negosyo? Or sinasabi natin, basta gawa ng Pilipino, tangkilikin natin? That's a question for me. What's the question? Basta gawa ng Pilipino. Hindi. Ang question ko, di ba, pag sinabi natin Buy Filipino, is that an ideology para suportahan ng mga maliliit na negosyo? BY. Kala ko BUY. Oo, buy. Buy Filipino. Oo, hindi, buy, BY. Yeah, products made by Filipinos. Yes, oo. Parang, ang Just, Kung ideology yan niya lang. yung... Sinasabi lang, pero hindi naman talaga dahil maganda ang product na Filipino, or are we just saying it para suportahan lang natin? Lalo na yung mga maliliit na mga negosyante. Hindi, ako medyo, susuportahan ko ang deserving. Okay. Yes, Oo. yun. Deserving. Kasi, if we're just going to say, Suporta mo support dahil natin, maliit. Oo. tayong nag-i-encourage na isang business na parang kainan lang, for example, Oo. supportan kita pero hindi naman masarap niluluto mo, hindi kwalidad. So, I will support deserving Filipino para ma-encourage naman natin na hindi na, kasi mamaya ikaw mag-endorse niyan eh. Tama. Sarap yan eh. Pagkatapos nun, hindi pala. Yes. So, magsasuffer ka rin. Mm-mm. Gusto natin,
encourage yung deserving Filipino product. Ganun ako. Yan. Ganun ako doon. Ako, Totoo yun. yeah, ako I think ngayon yung mga ginagawa ng mga Pinoy products in what's that, craft goods, kunyari mga bowls, plates, placemats, ang gagaling na ng Oh yeah. artisans natin. Yung mga basket, yung Craftsmanship. Weaving. Oo. craftsmanship, weaving, Nagpunta yung tayo mga ng North. tela natin. Grabe, napuntahan ko lahat ng weaving doon. Sa La Union, sa may Ilocos. But the question there, Ang nagwi-weave. oo. Pero ang tanong dyan, Bel, is that more of produktong ini-export or produktong tinatangkilik nating mga Pilipino? I think ngayon, in this day and age, meron na tayong malaking awareness na first, it's really cool to have Filipino products. Whereas noon, di ba, yung kinukwento natin, imported to. Ngayon, pinagmamalaki ng, ako sa mga friends ko, sa mga titas ko, oh, this is from Ilocos, or eto naman, from Danao, from Davao. So, meron na tayong sense of pride Yes. where this comes from. And I think it's also important ngayon, dahil may social media, may transparency, nakikita na natin kung sino gumagawa. Kunyari, itong mga weavers natin from Tacloban. Or ito naman, galing, Pinya, galing Hablon. Sobrang hirap kunin. So, there's this sort of transparency, provenance that we are looking forward to and we're proud of. Kunyari, something from La Union. Uy, diba? Taga doon lolo ko, diba? Susuportahan natin. So I think now this day and age, there's more of an awareness and more pride sa mga Filipino local products. Anong sa tingin nyo? Alam niyo, isa sa pinakasikat, isa sa pinaka-in-demand ngayon is sa local brand. Halos sobrang dami na ng local merch natin. Na t-shirts, shirts, pants, sobrang dami na ng entrepreneur. Mga bata pa lang, nagiging milyonaryo na because of their local brands selling them. Actually, 2020, I launched local.apps that parang Shopee, parang Lazada na ang binibenta ko is puro local product. Lahat ng mga pinagsama-sama ko, lahat ng local brand owners ng Pilipinas, samahan ako dun sa apps ko. And it went for a month na top download siya sa iOS tsaka sa Play Store. Sa local merch, kasi sobrang daming supporter. Yung mga, actually, siguro ba, kaya have you tried local brand natin? Like DBTK. DBTK, sikat na yan. Ako, kawork ko mga local designers. Yes, puro local yan. Yun yung lagi kong Meron ako pinipili. dyan, meron akong gustong sagutin kay Oo. Paolo kanina, no? Yes. Tama ka dun eh. We're creating local products for export. Mm. We're targeting international. Kasi as we speak right now, ang nangyari sa globalization, pinasok din tayo ng mga Iba. products na ano eh. And kaya nga tayo di ba kapag-cite na example eh. For example, you're citing a brand na kulang pa rin sa, hindi mo siya makikita sa mall. Oh, yes. I mean, pag naglaad ka sa mall, Oo. lagi tayo nag-uusap ngayon na support product, pero takot nga ako magsalita kung bench eh. Bench, at the back of my mind, alam kong Pilipinas yan. Bench. Oo. Bench shop. Mamaya lang may mag-correct sa akin na, hindi ah. Pero kung pag sagutin na lang natin to sa mall, Oo. at ka sa mall, hindi mo na malaman ngayon yung local or ano, pero karamihan dyan, Adidas for sure is international. Yes. Pumunta ka Nike. sa SM, na talagang SM is a Filipino mall, Yes. pero ang laman ng SM, All international ang sunod-sunod na sinasabi mo. international. Oo. Except bench and pen shop nakakita ko. Hopefully sana pure Filipino. Well, ako, Pero global na bench tsaka pen shop. Oo nga, pero Yes. yung sinasabi ni Toyo, na Boss Toyo na local product. Wala pa ako. Sa SM. Wala Meron, pa talaga. Oo nga, meron na ngayon, MNLA. katulad ako, magandang produkto Oo. yan. Dapat pero yun nga, support tayo, no? ako kasi yung history ko, in 1994, Oh. naging isa ako sa mga image models ng pen shop. Oo. So that was the time na yung mga endorsers nila, mga local. Right? So they started as a brand in Cebu, t-shirt brand yan. Tapos 1994, kasama ko pa si Ryan Agoncillo. We were the Club Pen ang tawag sa amin, Club Pen 1994. At nakita talaga namin na, as a local brand, unti-unting lumaki. Until before you know it, may mga billboard na. Tapos biglang mga foreign endorsers na kinukuha. Yun, ngayon, puro ganun And na. you remember the time na, sino ba yun? I think it was Bayo, na kinuha nila si Alicia Silverstone. Sobra tayong na-amazed. Sabi, wow. And then naka-billboard siya. So that's a sign na even a local brand can make it Yes. to that level. Eh. Pero but why wait for
Oo. Ayun ang point ko eh. Yes, yes. Pero- No, I get what you're saying. Pero I'll say this ha, yung bench for example, ako rin, Oo. actually si Mr. Benchan, siya yung nag-start Oo. ng career ko kasi kinuha niya ako as an endorser sa Human. Ang laki ng efforts nila to promote local. Alam ko mayroon siya ng campaign, Love Local. Tapos siya rin i-initiate yung TernoCon. So talagang giving our national costume a stage, a center stage, na ngayon, one of my friends, magpapakasal siya sa UK. Half Filipina, half British. Alam mo, sabi na asawa niya, kasama ko ng Christmas, I would love it if she wore one of the Filipino ternos. I find them so elegant. Na Yes. parang na-shock ako, ha? Why? Why do you know our terno? Oo. Pero kasi ngayon nga, this day and age, it's nakaka-proud, it's recognized na yung Oo. shape na may butterfly sleeve. Yes, oo. And parang it's becoming something more globally accepted to wear Oo. that. Oh, Whereas pero before, parang hindi masyado kilala, no? Ano yan? Ano si Pero formal yun eh. Sabi ni Barong kanina, Oo, Barong tama. and Tenno is Barong. Mm. Pero I'm waiting for that particular brand of shoes. Oo. That purely. Dahil naglabas dati si KP. Marikina Meron- shoes are known. Marikina worldwide. Shoes, Ito ano. lang yung mga shoes ngayon, Sir Alex, na medyo kilala sa Oo. social media. There are 100%. Ambassador din ako niya. 100. Pero yung pa pala isa eh. Sinasabi nila 100% Pinoy local. Pero ang gumagawa, ini-import nila from. Kasi nga may toll factory na tinatawag Yes. sa iba't ibang mga Paano natin produkto. yung pala yung masasabi na Pinoy gawa, pero Well, yun nga. So, pwede ba natin sabihin na So, lilikha nagbabayad ng ng tax. ating utak at tayo ay Pinoy, yan ay tatak Pinoy? Hindi, Oo Kasi nga. same with music eh. Impluensya galing sa iba't ibang Oo. mga Okay. artist, no? Pero in the design, Oo. and The performance, yung creativity na nandun. If it provides jobs sa Filipinos, then Tama. it is tatak Yes. Pinoy. Ang sinasabi ko natin dito, yung bagong Pilipinong topic natin, Yes. yung sinasabing nangyayari na eh. Ang pinag-uusapan natin ngayon, maybe it's about time. Oo. Itong episode natin, to say na ba, this is the start, Oo. bagong Pilipino nga, Yes. siguro talaga maging ano na tayo, i-all out natin yung suporta natin. Sa local products. Kundi, dapat ano talaga tayo, makita natin sa paligid natin na meron ng, tayo mo yung tumangkilik, na meron tayong isang, pag sinabi mo yung isang brand, alam ko yan, Pilipino yan, period. kaya ikaw, anong alam mong local brand aside from Bench and Pension? Dati, Rusty Lopez. Yes, Shoes, Rusty yes, Lopez. Alam ko, Babson, alam ko. Bambino. O, di ba? Alam ko yan. Talagang Greg Shoes. May Bambino. Ever Bilena. Oo. Bilena. Seco Sana. Oh, Uy, ngayon, Sunny. Teka, hindi natin kailangan lumayo. Ang SM dati ang tawag Shoemart. Sumart. Pero yung mga local, sinasabi niya is mainstream eh. Oh. Pero yung local na katulad ko Oo. sa kali. Pero they started small. Oh. Lahat yan started, most of them, they started small. Na halos walang puhunan, di ba? Yung mga ganyan. Lumaki lang talaga. Dalawang anak ko, brand conscious eh. Kaya Oo. medyo ngayon episode. Bakit parang masakit para sa'yo? Unang-una, it's a learning process for me. Mm. Na nag-uusap tayo ngayon, pero wala akong mabigay na example para sa... Hindi, kasi iba rin naman yung luxury items ng brand. Sa totoo lang tayo mga Asian, mahilig talaga sa mga luxury items. Kung makita mo, pumunta ka ng France, pumunta ka ng Italy, puro Asian ang mga nasa loob ng Gucci, Oo, yun ang nagkakagulo, yun yung nakapila. Oo. sa Hermes, sa France. Oo. Wala akong masyadong nakikita na local na bumibili doon. It's always tourists and Asians. Kasi that's what we like. Oo. Yeah. Siguro we also think na yun yung mga sinusuot nila. Tapos yung asawa ko tumatawa lang siya. That's so touristy. Meron na Oo. meron na bang Pinoy na nakagawa ng same brand with same level ng mga LV na mga ganun? Meron na ba? Sorry kasi hindi ako pang mayaman. So, meron na bang ganun na kamahal? Kunyari, Marami tayong mga designer bags and everything. Like Mga couture na tinatawag. like anong mga brand Yeah, yan? like designer Artist si mo. Michael Cinco, for example. Yeah, He's a global designer. Talagang tinatangkilikin. Oo. Ano Tinatangkilik yung siya ng brand mga... niya? Hindi, it's a designer. Pero yung brand like kunyari, pag sinabi mo kasing LV, alam mo na yun. Iba yung, I get what he's saying eh. Sinasabi na yung brand na makikita Filipino mo sa talaga yung tindahan, Oo. na magiging top of mind kapag sinabi mong luxury brand. wala pa, di Wala. ba? Wala pa. I hope sana magkaroon tayo. Kasi I think also, that's not necessarily our specialty, yung luxury brands. Diba? It's more, kunyari, those brands, Italy, leather, yun talaga yung dun sila nakikilala. Pero, atin naman yung pinya, ganun. Iba naman Oo. sa atin eh. Iba yung oy, our bananas, diba? In abroad, comes from the Philippines and pineapple. Yan. Mango is the best. Oo. Siyempre. Mango is the best. From Guimaras. Mango, pineapple, tsaka... May laban na tayo sa I have a thought though. totoo. When Yes. you say
you love your own or mahal mo yung brand ng Pilipino, it doesn't mean na hindi ka natatangkilik ng ibang brands. Tama. ng luxury brands. I think though, it means that we give the same fascination and excitement to buy our own, same way as when we buy non-Filipino brands. Ang problem lang kasi, lalo na sa nakasanayan, is pag Filipino brand, less excited tayo. Parang ganun. Kasi madali lang natin makuha, pero, uy, dyan lang yan. Not Ito, only ito, that, ah. also because we feel na it's lower quality, It- which is not necessarily. This might be a controversial take, no? Posible ba na sa utak natin, dahil gawang Pinoy, parang agad-agad, there's that mentality na, hindi ka papayag na mas maganda to dito. Di ba, yung crab mentality na sinasabi natin kadalasan, na if there's a brand, if there's a performer na medyo umaangat, di ba, maraming gustong naghatak pababa. Hindi, ito pa isang mentality na Pinoy na dapat natin baguhin. You rather buy a fake branded Mm. shoes Oo. na world balance, na gawang Pinoy, Cope-up. na original, na parehong quality. Meron pa rin tayong mentality na, kasi, I don't know about For appearances. Depende siguro sa tao. ibig Totoo sabihin, yan. marami Oo. nga may Pinoy green, na kaya nga ganun. may green hills eh. Yes, kaya may Cartimar. May Divisoria. Kaya nandiyan yung Beep out na lang yun. May real talk, di ba? Kaya nga tayo meron Totoo yan. bilihan ng mga pinagubago na ngayon. Class A, Oo. OEM. Pero lahat yun, Triple A. lahat yun A. fake pa rin yun Lahat kahit yun ano fake, pero- sabihin mo. Alam mo, may quality tayo ng isang world balance na maganda naman ang kwalidad na Pinoy na Pinoy. Mm-mm. So, ang nasa isip ko pang isa is forma na ayaw mong maraming may katulad. Oo. Kasi pagka binili mo sa Pilipinas, marami kang katulad. Pag galing ka sa ibang bansa, bihira yung may katulad. Tsaka iba kasi pag naka-Nike ka, O, di ba? Diba? Ako actually, nagsuot ako ng peke nung wala pa akong pera. Mm. Pero ginagamit ko yung parang, hindi ko pa kaya afford eh. So, hanggang dumating yung time na parang manifestation pa nga siya na, eto muna yung kaya kong bilhin. Until, nakukuha ko na siya ngayon, nasusuot ko na lahat, hindi na ako nagfe-fake. So, At saka, yung mali, tama yun, mali talaga. yung irony nga dyan, dumating ka sa point na sumuot ka man ng fake, wala na magka-question sa'yo eh. Yung pa isa, may ganong mentality talaga. Hindi naman ako mapag-irala ng fake yung suit ko, di ba? May mga ganon. Oh, Pero eto. totoo yung sinasabi ni Sir Alex na medyo pangit ngayon. Actually, pangit talaga. Kasi bakit mo gusto yung magsuot ng peke kesa dun sa local brand na same quality lang naman. no? Baka mas maganda pa nga yung quality, Mm. same price. So, kaso ang hirap. Ito, Ang hirap. Well, Anong Hirap. bansa ang pinaka-idol nyo when it comes to loving your own? Pag, Alam ko joke yan, Beg. Alam ko joke. Anong bansa? No! sorry. Yung makikita mo na proud sila Oo. for being, dun sila ako definitely Korea. Kasi ang ginagawa nila, sinasubsidize nila yung mga pamilya para mga ibang bansa. Tumira sa ibang bansa para yung mga produkto na nandun, sila yung tumatangkilik naman sa mga produktong gawa ng bansang yon. So mga Korean brands. Tsaka global na ang Korean brand. Grabe. I don't know. Sa akin naman, feeling ko Filipino. Mm. Philippines. You know why? Ah. We are rabid supporters of our own. Alam mo ba, worldwide, that's why they have clout chasing for Filipinos because they know, Yes. grabe tayong magmahal, grabe tayo na fans. In fact, kahit strain of Filipino blood lang, nagkakalok, di ba? Ang clout is intense na sa social media. Oo. Kahit ganun. Ganun tayo magmahal. Social media, ibang Pinas. Kita mo, pinupuntahan tayo dito ni yung si Oo. Speed. Ilang Oo. milyon yung nakuha niya dito. Oo. Followers. Ang dami na sumunod, yung si JB. Basta ang dami na. Kasi nga, nakikita nila, grabe magmahal yung Pilipino din. Iba. Grabe magmahal yung Pilipino, pero magmahal ng Pilipino sa kapwa, Yun! yun Yun ang ang, problema. yun ang issue. Ang weird, no? Because we will rally behind someone pag nakakuha siya ng palakpak ng puti. Pag, for example, nakapunta sa abroad, tapos, Sofronio, ganun, sumikat abroad. So, everybody's like, ay, Filipino yan, Yes, proud Pinoy. Filipino. Pero pag dito pa lang, Hindi siya pumasa. meron pa rin, balik na naman tayo doon sa colonial mentality Totoo, na mas yan. tumataas yung ating pagtingin sa isang brand or sa isang talent. Tao. May Pag validation mula may sa... validation na ng puti. Way back 80s, no? Ang classification lang namin sa pagbibili is yung masang bentahan is pen shop, Mm. Bench. ayan, bench, mang masa yan. Mm-mm. Medyo mga Rusty Lopez, yung, meron pa yung pang golf, yung parang ang social niya, Mali? hindi siya koleksyon, parang regatta.
Arigata. Gata is, alam ko, yan. Yun ang dating, alam ko makikita ko sa mall. Ang nawala yung mga Rusty Lopez na sapatos, hindi ko na... Yung bandolino pala yung sinasabi ko. Yung malaki yun, ha? Mahal kasi dati yung ganung shoes, eh. Sa private school kasi. Pag ganun yung mga shoes namin. Rusty Lopez, bandolino. Medyo, Appliances. Hindi ko alam kung nasa na tayo in terms of puro China na eh. Philippines. Hindi ko Totoo. habang nagta-topic tayo ngayon, gusto kong i-depensa yung natin. Kasi unang-una may sinasabi si Boss Toy na brand, na-frustrated ako bakit yung anak ko hindi na mention. Ibig sabihin, hindi na reach yung kabata. Ang gusto ko mangyari, kasi Pero sa kalye, sikat yung mga brand. Ano nga sa kalye, pero ibig sabihin, yung anak ko, hindi narinig yan. Gusto ko sana, may makasabi tayo na isang example na, we can talk about everything, pero mag-cite example na local brand na Ang daming local alam brand. ko Jollibee. Ramdam natin yung frustration ni Alex. Ako dahil itong Parang topic naiiyak na ka to, na, sir. itong topic na to, I want to, parang pagkatapos ito, To light a fire. sabi ko na lang yung episode na to, ito yung lang yung episode na nandito pa lang tayo sa starting point talaga. Wala talagang brand na maisip ako, except Jollibee, which is pagkain ulit, na nakapunta talaga sa ibang bansa. Yes. Wala akong makitang na nasa Hong Kong ako, nasa Japan ako, uy, Filipino brand to. Ako, Na damit. Damit. ako Na sapatos. Ganun. since yung asawa ko is French, nakikita ko talaga yung national pride niya being French. Sa lahat, when it's made in France, sasabihin niya, this is made in France. Parang, okay, big deal. Tapos sa kultura, kunyari, pag nag-uusap siya, tapos may bago kaming kakilala, have you been to France? Parang he's very proud. And for me naman, I'm the same. Like you, I'm also sobrang the biggest cheerleader for the Philippines. Lagi ako. Pero what I'm trying to say is, napakagaling ng France as a country to export their culture na recognize siya. Kunyari, may baguette, tapos may coffee. Oy, French yan. Alam mo Alam mo na diba? agad, no? Ang Pilipino, kailangan ma-recognize tayo siguro sa pagkanta. Pagkanta wala talaga. Magaling sumayaw. Pilipinoy siguro yan, di ba? Singing. Slowly Boxing. Si Manny Pacquiao, sa example, talagang we're slowly getting recognized. Kasi makita mo, ngayon pa lang lumalabas ang mga iba't ibang restaurant abroad. Sa totoo lang, like, Na Pinoy themed. yes, yung lola ko, Nora Daza, I don't know if kilala niyo siya. Pero Of yung course. book niya, Let's Cook with Nora, 60 years na yan printing, parang #1 seller sa National Bookstore. Meron siyang restaurant, ang pangalan Ozil Philippine, which is like the home of the Philippines, in Paris. Yan pa lang yung pinaka-first restaurant sa buong mundo na nasa France. And it was recognized by Michelin, ganon. Ngayon pa lang this early 2000s, lumalabas yung mga iba't ibang restaurant na nare-recognize ang Filipino food. Kasi before, wala masyado. Iniisip natin yung adobo home-cooked lang yan, di ba? Yes. Pero ang daming sikat na restaurant sa ibang bansa. Ang chef nila at ang cook nila is Pinoy. Pinoy. Tama. Yun, Kaya may diba? iba't ibang version na Kaya lang, hindi adobo. nila pangalan. Kumakain ka sa hotel, no? Lalabas yung, alam mo, lalabas yung waiter. Excuse me, our chef is Pinoy. May extra dish ka. He cook you rice, sinangag. tama. Ang problema is employee. Hindi sila yung mismong pangalan. Yun yung kulang eh. Kumbaga, isipin mo, sikat yung restaurant na yon because of their food, pero Pinoy yung nagluluto. Pero ang owner is, di ba? So, sana yung mangyari sooner na talagang pangalan talaga natin. Kunyari, Alex Calleja, kung ano yung may pagmamahal. Or mga local fruits, kunyari kalamansi. Hindi masyadong kilala yon. Lime ang kilala. Lime. Wala man sila hirap sa ibang bansa. Iba yun. Lemon lang eh. Sa Philippines. Sobrang Yes. sikat ng dried mangoes. Gustong gusto Oo, ng ibang naman. bansa dried mangoes. Oo. Yung lagi Naman yung talagang pasalubong. quality Ibang ng klase mangoes ng mangga. natin. Oh, iba talaga. Pero talking about mga businesses, mga MSMEs, may mga stories tayong narinig na kapag nagsisimula ng negosyo, ang isa sa pinakamahirap na i-convince na tangkilikin yung negosyo ay mga kaibigan at pamilya. To yan. Oo. Lagi yan. Ako kasi ganyan sa negosyo. Lagi na sa mga quotes, ako nasusuporta sa'yo, hindi mo pakilala. Ang hirap benta ng kaibigan. Hingi ng discount. Okay, hingi na lang. Sabihin pa, tropa naman tayo eh. So, di ba, kung friend mo nga ang isang tao at nagnegosyo, bumili ka. Ramdam mo yung angst, no? Diba? Suporta talaga. Kung talagang tropa ka, bumili ka, hindi ka hingi ng discount, hindi ka hingi kasi sinusuportahan mo yung kaibigan mo. Pero dito, baliktad. Oo. Pag di mo binigyan ng discount, ano ka ba? Tropa naman tayo. Okay, eto. Ang tanong ko sa inyo. Oo. Meron ba kayong mga
produktong Pilipino na ginagamit nyo araw-araw? Ako madami. Ikaw, magbigay ng example. Mga t-shirt. T-shirt, Yes, okay. ang dami. Halos Galing lahat saan? ng t-shirt ko, local brands. Local brands. Ang dami. High Minds, andyan yung DBTK, andyan yung Gracia, andyan yung sarili kong damit, Toyowear, Hypebeat. Oh, Sobrang dami. okay. There are more than 1,000 brands in the Philippines, local shirt brands, actually. Makikita mo yan sa Shopee, Saan mo sa TikTok. nahanap? Shopee. Shopee, TikTok, andun lahat. Lazada. Search Oh, mo lang dating local Paris brands. natin. Sobrang dami. O kayo? Ako, bench na shirt. Underwear. Ang underwear ko, yung Warren. Yung DYC. Hindi, puro black lang kasi may 3 kulay yun sa isang packet pag sale. May pula, may gray, saka ayoko ng pula Kwento mo pa yung kulay. Oh. Nagbabago ba yung mood mo? Depende sa kung anong kulay ng suot mo. Hindi, ayoko nagpuputi kasi may bakas ng nakaraan eh. Oo. May nagkakanikutin. Black lang para tago ang Pero ang Tawa yung mga cameraman ang medyas ko Burlington. Burlington. Burlington 'yan. Oo. Tapos ang panloob ko, sando ko, ano lang 'yan. Wala na kayong crisp pa eh. Oo. Yung dati, no, Chris? Isa to, Oh, ito, isa lang katuwaan lang. Oo. Sa ating 5 dito, sino nakasuot ng local brand? Yan ang magandang tanong. Ako, gawa Sige. to ng local designer, si Chat Khan. Oh, yun. Galing ni Ma'am. Local designer. Ikaw, Very Sir good. Pao, ano suit mo? Wala ako masabi sa ngayon. Except siguro, yung Underwear? Hindi. Wala pa. Sige. Ako yung medyas ko. Burlington to. Alam mo, ito, I have discovery, share ko sa inyo. Mm. Merong Malunggay O2 shampoo and conditioner na na-try ko kasi nag-collab kami last year. Last year pa, tapos na, wala na akong contract. Pero hanggang ngayon, ay buy it talaga. Binibili ko. Bakit? Dahil nakita ko yung result sa buhok ko. Nag-work siya. Yes! Moringa O2 ang pangalan ng shampoo and conditioner. Yun, sobrang proud ako. Local siya. Saan available yan? Lazada, Shopee. Okay. Sa Lazada talaga labanan, Pero eto mura siya. Better siya than mga... Kasi ako, I buy mga expensive shampoo, hair care. Kasi iniisip ko, Mm-mm. pangkabuhayan showcase. Pero nung trinay ko to, talagang yung mga ingredients na ginamit niya, which is malunggay, moringa, it's for hair growth talaga. So, nakita ko na it works. So, yan yung talagang pinopromote ko and binibigay ko as pasalubong. Okay din yun eh. When Yung you hair go growth, abroad. napatingin ka sa akin no? Nobel, no? Targeted marketing tawag dyan. Si Ma'am Bel lang pala may local brand na suot. Na local. Mm. Ikaw, meron. Sa suot, wala. Oo. Yan. Ikaw pala naka-Burlington. Love. Naka-Burlington ako. At least ako ay Yun, so may buti sagot naman. Oo. Aminado naman. During the pandemic, Oo. talaga ako naging local. Kasi lahat ng mga tao, di ba naging Yes. yung ube pandesal, Ube Lahat. baked sushi, tapos yung mga t-shirt, tinangkili ko talaga yan. Ang dami nag-print ng shirt nun. Naging local. Pero gusto ko sana yung tuloy-tuloy natin. Marami ako natutunan kay Boss Toyo sa mga brand niya. Mm. Medyo magbabago ako ng Pero alam, yun nga, yung sa tanong ko din, medyo tinamaan ako. Kasi ngayon, wala akong suot na local Oo. brand. dami mo pre-promote, di ba? Oo. Pero di ba Kasi alam mo, Hindi, ito ay, brief, sabi ko, brief. Ano ba brief ko ngayon? Pag pumunta ka ng mall, Yung bench Hindi pala na local underwear. ito yun pag pumunta ka ng mall at na-compare mo ang presyo ng local sa branded. At minsan kung nalalapit kasi yung halimbawa local sa branded, sasabihin mo, mahal naman yan, local lang yan. Oh, di ba? Doon ako na eh. Pero same quality. Ang shirt ngayon kasi nasa Same quality. 750 to 900 local brand shirts. Oo. Na magaganda yung mga sikat. Yung mga nasa mall. Hindi, kahit wala sa mall. Mm. 750 to 900. Ako yung shirt ko, depende ko yung t-shirt ko na Toyowear, 800. Mm. Alam mo, hindi Lagi natin sold out. iniisip is, Oh. kunyari, 700, di ba? Ang iniisip natin kaagad, ay, ang mahal. Pero hindi mo iniisip sinong gumagawa niyan. Safe ba yung, working area nila? Mm. Ibigyan ba sila ng tamang salary? That's also supporting local. Yun, support Meron ko. ako mentality na konting. Oo. Controversial. Medyo maaari. Yung nakaraang episode natin, yung di ba, yung climate change na sinasabi nung ni Yusek na Oo. may mga contractor na, pwede bang, di ba, pinapalusot. Yes. Pakiusap. Tapos pag nakakaisa, natutuwa. Sa tingin ko, ganun ang nangyari sa image nating mga Pinoy, na pagka Pinoy ang gumawa, Mm. somewhere, may ginawa yan para maapektuhan yung quality. May pag-question. Parang duda lagi. Na tayo lagi, Na we cut corners somewhere. culture, di ba yung bahay na sa Lindol, sinabi ni Yusek na may mga tao na hindi na siya safe
para makatipid. Kaya pati ngayon, dahil alam natin yung kalakaran ng kapwa Pinoy, sana mabago natin. Both ways, yung pag-iisip natin ng masama at Tama. yung pag-akilos nila. Pati doon sa mga produkto, nag-iisip tayo dahil kilala natin ang kapwa Pinoy eh. Parang price Oo. over quality. Ano ba to? Lipid ba tayo nito? O Tama. Kasi pag nakita mo yung foreign brand, hindi mo question na, ang raw materials lang nito, ito lang eh. Oh. Pero pag Pinoy brand yan, kinikwenta mo, siguro mga ano lang to, mga, hindi ganon. Cotton ba Kinocompute to? mo na- Mura lang to. Oh, Ito lang ito, ba't ang mahal ang benta? Tapos parang labag sa kalooban niya na kumita ka ng ganito. Dahil alam niya yung profit margin mo bigla. Ganun. Actually, isa din talaga yan. Like, yung question nga, tama ka talaga doon na parang parang kino-question, laging may Oh. doubt, no? daw tayo. Pero actually, yung same lang naman yung pinagkukuhanan ng shirt. Actually, Kita iba lang nga yung po ng Nike, nagpiprint. made in Philippines, umikot lang, biro mo, dinala sa, Yung Guess, di ba? Yung Guess, may Santa Rosa, dyan ang warehouse ng Guess. Oo. Uwi natin yung Sa Laguna. I don't know, Santa Rosa. Basta sa Laguna kasi nag-apply ako doon eh. Doon piniprint, doon ginagawa lahat yung Guess. Ikaw, David, ano yung thoughts mo kung paano natin mababago yung mindset ng ilan sa mga kababayan natin para mas lalong tangkilikin yung produktong Pilipino? Especially for people like this podcast or influencers or people on social media, kailangan natin bigyan ng more enthusiasm, at least the same enthusiasm when we talk about Filipino products, the same way we talk about foreign products. Ganun. And also, I think there's also, sa pinag-usapan natin, no, I think there has to be more pressure on Filipino businesses to produce quality talaga. Kasi mahirap din, Higher katulad din sabi standards, ni parang ganun. Sir Alex, di ba, na ang Yeah. hirap naman na suportahan natin dahil lang Pinoy. Pero Yes. hindi naman ganun kaganda talaga. So there should be pressure na pag sinabi mong Pinoy, dapat talaga Di kalidad. kalidad. Oo. Actually, yan ang isa sa problema sa local brand. Gaya-gaya. Nauso yung muka. Nagpa-print kami ng buong muka. Pumatok yon. Gulat ka, ibang local brand, pare-pares na ng muka. Iba-iba lang yung, pero same concept. So, nangyayari nga, gaya ng gaya. Hanggat nawawala na ng gana yung tao. Kasi makikita mo, suit na ng lahat eh. Pare-pares, iba lang yung brand. Well, especially pagdating sa t-shirt, parang Oo. napakadaling gayahin. Diba? Kaya doon siguro talaga bisan bumababa din. Kailangan maging unique, tapos yung kalidad. At saka sana din, kung kayang babaan din yung price, para nga maabot din lahat. Isa din yan. Sa tingin ko, yun yung maganda dyan. Siguro sa bilang influencer or bilang tayo nasa television or showbiz, pag may nakita tayong local product, medyo maging vocal din tayo para makatulong tayo at Pagsusuot. mabago rin yung Kasi minsan ang mga kabataan ngayon, na-influensya naman talaga ng isang celebrity. O na Pag influencer. nakita niyang, Suot niya yun. di ba? Diba? Kita mo yung labubu. Suot lang nila Vice ng ibang mga sikat na personalidad. Mahal. Grabe yung labubu, naging craze last year. Oo. I Imagine hate that. labubus. I just want Diba? that out there. Buti na lang. Ayaw. Bumili ka? No, never. Hindi ka nabubu. Bumili ka? Anak mo, binilihan mo? No. Binigyan. Oo. Ayoko bumili kasi feeling ko aalikabukin lang. I mean, yan kasi... Kasi... Ako pag naglabubo, kukwestiyonin ko siya, dalawang lalaki sila eh. Mag-uusap muna kami ba't may labubo. Pero alam mo, tayo mga Pinoy, mahilig kasi tayo sa trends. Kung anong Oo, yun. Ano yung suot Yun na yung sikat? kultura natin. Anong uso, dun tayo. Diba? Usually natingin sila sa mga idols nila. Pero Nila yan. But more than trends, kailangan siguro hanapin yung sustainable, yung magtatagal na brand o produkto o serbisyo, ano man. Oo. Dati kasi Pinoy mahilig sa uso eh. Natural. Ikaw ba hindi ka mahilig sa uso? Bisan, Bisan. bagay sa akin. Yung buhok na Oo. hindi bagay sa akin yun. Yun lang. Hindi pinatulan yun. Diba? Usually naman kasi pag nakikita ng Pinoy, mostly Pinoys, ganun talaga eh. oh. Pero ang problema sa uso, nawawala kasi sa uso. Kaya pa-iba ng uso. So ngayong buwan, next month, iba na naman yan. Exactly. Siguro it's about time din yung priorities natin. For example, local ka, producer, local businessman. Kunin mo muna yung local industry. Kasi ang gusto natin lagi, aprobahan ng world eh. Siguro kunin muna natin yung local industry. Yung Pinoy ang mag-approve doon sa produkto natin. And then we start from there. Di ba? Oh, I think one of the things that Filipinos excel in, aside, syempre, alam na natin yung nursing, caregiving, di ba? Is wedding planning.
Grabe tayo sa mga Ganda weddings. ng weddings natin. Maganda. Mga weddings natin, hindi mo talaga matatalo. Ay, Ang sobra. dami-dami ko nang na-attend na wedding sa Italy, sa France, kung saan. Ang daming kulang. Parang school project lang, gano'n. Parang ano ba to? Wedding ba to? Or Yun na yun. ano? Sa atin okasyon eh. Pero sa atin, talagang parang Ang thesis fiesta, paper no? na sobrang may pinaghanda. Talagang lahat ng mga guest participants At kasama dun nag-host sa ako ng wedding. wedding. May isang Yes. punta ng wedding. Hinawi ko muna yung design bago ko makita yung bagong kasal. Talagang naggaganunan ako. Yes. Hindi naman. From Sa ibang bansa DJ ba, hindi to, ganun? hindi ganun eh. Hindi siya sobrang Garbo, pulido or magarbo. Or Ito, kahit simple lang, basta alam mo, pinaghirapan, pinag-isipan ng tao. Ayaw kinakarir. Kinakarir Yun yung talaga. word na hinahanap ko. Kinakareer Sa natin. ibang bansa, yung binyag, kamusta naman? Simple rin lang. Siguro tayo, mahilig talaga Bata tayo pa rin. mag-celebrate. No? Kasi dito pwede mga binyag, di ba? Magagarbo din yung mga ano. Kala ko sa ibang bansa wala nang bata. Kasi baka walang handaan dun eh. Why? Diba? Baka kasi walang handaan kasi nga yung kasal nga, hindi nga masyado. Oo. Eh, dito kasi lahat ng action sa Tapos atin. Kailangan may handa. Alam mo, sa ibang bansa, sobrang na weirdohan ako. Kasi, syempre, hindi natin culture. Pero, ito ginagawa nila, nag-i-invite sila ng mga guests for cocktails, tapos pinapauwi nila bago mag-dinner. Ayos talaga. Hindi nila papakainin. No? Hindi nila papakainin. In-invite lang nila para lang. Inuman. Para Lalasangin. konting one Konting drink. inom. Hindi, ganito. Meron ka, kunyari, 5 Saan yan? to 6 p.m. Dadating, kunyari, mga friends ng parents mo, mga colleagues mo, pero hindi mo sila i-invite mag-dinner. Sabi ko, oh my gosh, that is a big sin in the Philippines. Sa atin, kailangan You have to busog. feed Walang them. pabalot, walang pabalot. Walang packed meal, walang gano'n? Pinapauwi nila. As in, Madali sa honeymoon. bye. Hindi, tapos dinner. So meron ng mga guests pang dinner. Tapos meron mga guests na pinapauwi. Sabi ko, oh my God. Eh, madamot talaga sa ibang bansa eh. Kasi sa atin, hindi tayo madamot eh. Pati dito, gender reveal party, ang galing. Oo, di ba? Dito lahat binibigyan ng okasyon. Oo. Hindi kasi, lalo kung kasal o binyag, ilan ang ninong ng ninang binyag at ko? ninong? Binyag ko. Ay, simple lang yung binyag nung ginawa ko nung nakaraan. Pero ilan nga ang ninong at 30, ninang? 30, no? Sagutin mo ang tanong. Parang Parang. hindi ko mabilang eh. Ah. Parang mga, yung last ba na binyag? Mm-mm. Parang nasa 14 ninong, Oh my Kalain mo yun. God. 13 ninang. Kasi, kaya ko yung ginawa, that will be the last na anak namin nung wife ko ngayon. Mm. So, all in na. Kasi, All in na sa ninong at ninang. hindi na kasi magkakanak. It's the first and last baby. Yung tinang yun, may kasal ako, tinawag ko yung principal sponsors para ando doon yung mga cabinet members lahat. Sino nagpapatakbo ng gobyerno ngayon? Ang daming mga... Ang dami mo, alam mo kagad, di ba? Honorable. Sino nagpapatakbo ng bansa? Sa dulo, pero magsitayo po ang lahat para sa ating national anthem. Uso talaga sa atin yan kumbaga nakasanayan natin. Oo. Minsan, ano yan, validation din. Hindi, nag-away kami ng asawa ko kasi sa kanya gusto niya one lang. Sabi ko, ha? Paano kung tulad mo, yung kasi yung ninong niya and ninang niya, both patay? Mm. Wala nang tito. Sabi, wala ka nang kasama now. So, 4. The more the merrier. 4. Sa isang anak namin, 4. Dalawang lalaki. Lakas na ng nina kasi kung may history na pala namamatay ang mga ninong. Ilan lang ninong mo? Nung bininyagan nga natatandaan mo pa. 4 lang ata, kasama pa yung pare. Kasama pa yung Para pare. namin ninong, lakas nun na, pare ang ninong mo. So kumbaga sinasabi natin, ang tatak Pinoy kasama na yung binyag at saka kasal. Yes. Oo naman. Hindi, lahat na ng okasyon. Birthday, lahat nga sa may kumpil pa. Mm. Atin kasi masyado tayong masaya, masyado tayong mahilig mag-celebrate actually. Kahit nga walang pera, nagse-celebrate. Dapat ang ninong mo may attorney ka para sa kung sakasakali magkakadala. doktor. May pulis ka para palabas sa kulungan. May doktor pag nagkasakit. Mm. Kompleto. Dapat eh, tatlo, no? okay ka na. Mas may isang mayaman lang. Mm. O yun. Okay Solve ka na. Picture mo, oh. So, ito na lang tayo, Sir Pao. Ayan. Yes. O, paano ba natin ipopromote as individuals na lang natin? Ano ba sa tingin nyo pa natin mapopromote Mm. kung ating pagiging Pinoy at mga, kung ano yung mga produkto natin? Kahit hindi na yung produkto, talent, Mm. sa pagiging Pinoy. Sir Alex, ikaw. Ako, dito naman tayo, no? Katulad itong podcast na to, pwede tayo mag-promote through our social media. Yan ang muna pinaka nakikita kong mabilis na, Mm. ano, no? Pero again, quality. At ang gusto ko lang sa produkto ng Pinoy, napaka-creative natin. Mm. Sa fashion, diyan ako nakakita ng mga fashion na, ang gagaling ng mga fashion designers natin.
Sa t-shirt, Oo. patok na patok sa Pinoy, may mga sayings na nakakatawa. Creative. Oo. Yes. Creatives. Makalokohan. O, kung ako, ang ano ko lang tutulungan ko sa social media at doon sa paggawa naman ng produkto, sana gumawa tayo ng medyo quality para deserving natin i-promote. Yun. Mm. Ako siguro maging mas conscious kasi yung parang naging slight wake-up call yung tinanong mo, anong produktong Oo. local ang suot mo? And na-realize ko, either A, mali lang yung timing dahil may ibang araw na local ang susot ko, Oo. di ba? Or B, talagang I lack that support that Filipino products do need. So siguro kailangan ko maging mas conscious pa. Kasi wala naman dun yung sa utak ko na I don't like local brands eh. Wala eh. Alam mo yon. Pero siguro kailangan mas maging conscious lang tayo. No? Every single day na, sige, ano pang tinatangkilik kong tatak Pilipino? Okay. Well, Bel, 4 lang tayo dito. Hindi. Ikaw na muna. Isip. sige, David muna, sige. Medyo malalim ang inisip ni Bel. Napaisip din ako. Well, I did say kanina na to show, as influencers, mapakita natin yung enthusiasm when it comes to Filipino products. And one way to show that enthusiasm is yung hindi ka mag-withhold ng gastos pag alam mo Pinoy na product. Hindi yung parang questionin mo yung, parang wag na lang yan. Doon tayo sa branded. But to give that same importance, and para sa akin, dagdag lang, I think I want to prioritize din products that really give a lot of jobs to Filipinos. Yes. Ganda nun. Maganda. And kung songs naman, yung mga kanta talagang tunay nagbibigay ng kwento ng Pinoy. Yung nagsasalamin sa pagiging Yes. Pinoy, di ba? True. Mm. Ako, how can we get Filipinos to love their own? I think, syempre, we have to be our own example. Kailangan we embody that we love our own. Mm-mm. Siguro, like what everyone said, supporting products. And bago mo sabihin, ay, ang mahal naman, mura lang yan dito. Kailangan mo talaga isipin, bakit siya mahal? Dahil nagbabayad sila ng rent, dahil nagbibigay sila ng tamang sahod sa mga tao, dahil nagbabayad sila ng taxes. Dahil ang hirap ngayon na magkaroon ng negosyo. At sa totoo lang, ang hirap kumita. Sobrang Diba? hirap. So, if makita ka ng restaurant na parang, bakit yung kare-kare parang 500 or 400? Isipin mo na lang na yung margins nila napakaliit. And for them na magbayad ng rent sa mall, tumataas ng rent, kuryente, sahod, tapos lahat ng mga tao kumukommute doon. You have to support these restaurants, yung mga products, dahil yan yung presyo na fair. Kumbaga, 'di ba? Hindi naman sila magiging multimillionaire dyan lang. I don't know. Nag-make sense ba yung mga sinasabi? Tama. No, tama naman. Kasi Parang, yung pinoint out niya na kadalasan tayo, humingi pa tayo, di ba? Tawad pa doon sa mga karinderya, sa mga ano. Pero pag din sa mall, wala naman Wala. tawad na Di ba, no? Nga, yung isa yun. Totoo yun. Justify natin yung kare-kare na yan, di ba? Yung talagang yung baka niya, talagang kusang loob na sumama dun sa kare-kare, hindi talaga pinili. Ganun ang presyuhan. May willingness. Ano, talaga yung justify natin kung ba't mahal. Hindi, at isipin natin na ang mga negosyo, bihira na lang naglalast ng ilang years, So we Hindi have tayo to really magbibenta ng support. carrots na talagang hindi talaga niya Alam naman yung carrots na. Oo, sinabi ko this week. Napakarots na naman tayo. Matututo. Boss Noyo, wrap it up. How can we get Filipinos to love their own? Ako, wala lang. Pinagmamalaki ko lang na Pinoy ako. Yung suit ko. Ngayon lang, hindi lang ako nakasuot. Ewan ko bakit. Hindi, naghanap po kanina ng damit. So, wala talaga akong makita na para dito sa... May mga ipokrito, dito lang po kami sa may tabi. Diba? Pero makikita nyo naman sa daily accounts ko sa social media. Andyan yung sombrero ko, laging cup, talagang local brand, shirts, talagang suporta. Tapos, in-endorse ko rin. Sa mga ibang lahi, pag saan ako napupunta, sabi ko, I like your shirt. Yung Toyo wear ko, pumunta ako ng Hong Kong. Ang dami nagtatanong, where did you get that shirt? Sabi ko, it's from me, buy from me. Mga ginaganon ko sila. Iyabang lang na natin. Let's be proud na Pinoy tayo, yung produkto natin, Pinoy, mapatalent, na sobrang talentado natin. Ganyan, kasama natin yung isa na sobrang talento din. Diba? Diyan si Sir Manny Pacquiao. Madami pang iba. Pagkain, damit, at kung ano-ano pa, ipagmalaki lang natin na talagang Pinoy tayo. Doon pa lang kasi, madadala na lahat yun. Hindi lang yung produkto. Kumbaga, yung pagiging Pinoy ko, talagang kasama na lahat doon. So, Tama, yun yung sa tama. akin. Ako isa sa puso Ay. at sa buhay ko yung talagang pagtangkilik sa
produkto. From this day forward. Starting with yung anak mo. So, anak ko, na dalawa na puro mga branded. Oo. Kakausapin ko sila pag uwi ko. Hindi nila alam ba't ako galit sa kanila. Pero pag uwi, halika kayo dito dalawa. And with that, Yes, mga so, kaibigan, dyan po nagwawakas ang ating episode. Episode number 6 po ng ating podcast, Bagong Pilipino. Maraming salamat sa mga nagpapadala ng mga mensahe po, yung mga suggestions po ninyo. Patuloy po kayong manood sa aming mga social media accounts, sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok. Pasalamatan din natin ating guest, David Mercado ng Hobby Bees. David, thank you so much. Thank you, you, Brady. promote siya. Ano ba? Baka promote mo yung Habibis. Ano ba mga... Oy, Habibis is tatak Pinoy, gawang Pinoy. Yan. Yeah. Yes! Thank you, David. Maraming salamat. Kita tayo sa next podcast po natin. Bye-bye.